Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. At muli tayo magbubulay-bulay ng kanyang salita. At mainam siguro na tayo po'y sumamba at umawit muna sa Panginoon. Sabay-sabay po tayong umawit sa kanya. Napakainam na tayo po'y magbubulay-bulay at sinisimulan sa isang pagpupurit pagsamba. Ay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Amen. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pagmamahal. You are King. You're the Lord of Lords. Hallelujah. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa atin nagmamahal. Amen. Tunay na ikaw ay mabuti. Dapat kang pasalamatan, Panginoon, sapagkat ika'y mabuti, sapagkat ang iyong kaawaan ay magpakailanman. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang sarap umawit sa ating Panginoon. At patuloy po tayo na magbulay-bulay ng kanyang salita. Ang title po ay Kanlungan sa Panahon ng Bagyo.
Ito po ay matatagpuan natin sa Isaiah 32 verse 2. Sabi po, sila'y magiging kanlungan sa malakas na hangin at pananggalang sa nagngangalit na bagyo. Ang katulad nila'y batis sa tuyong lupain, parang malaking batong kublihan sa disyerto. Ang buhay, kapatid, ay parang isang disyerto. Minsan mainit, minsan malamig, madalas mapanganib at nakakapagod. Dito sa Isaiah 32 verse 2, inililarawan ang mga matuwid bilang kanlungan sa unos at kublihan sa gitna ng kaguluhan. Ngunit higit pa sa kanila, ang Diyos mismo ang ating pinakamataas na kanlungan. Sa bawat bagyong kinakaharap mo ngayon, emosyonal, spiritual, o praktikal, tandaan nating may matibay kang kublihan. Sa talatang ating binasa ay may ilang mga bagay na dapat nating bigyan ng tuon ng pansin. Una ay yung sinasabi niya verse 2, letter A, sila'y magiging kanlungan sa malakas na hangin at pananggalang sa nagngangalit na bagyo. Kapatid, ang Diyos ay kanlungan sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng problema. Siya ang ating matatag na malalapitan at sandigan sa ating pangangailangan. Sa panahon ng kaguluhan, laging may panganib na magpanik o minsan nawawalan tayo ng direksyon. Ngunit, ang tunay na matuwid ay hinubog ng Diyos ay nagiging simbolo ng pag-asa at kapanatagan sa paligid. Kapatid, lagi tayong magiging matatag dahil ang Diyos ang ating sandigan. Sabi nga ng awit 9, verse 9, ang Panginoon ang kanlungan ng api, matibay na muog sa oras ng kaguluhan. Kawikaan 18, verse 10, ang pangalan ng Panginoon ay matibay na tore. Ang matuwid ay tumatakbo roon at ligtas. Purihin ang ating Panginoon. Mayroon tayong sandigan sa panahon ng ating pagsubok. Ikalawa ay yung letter B ng 32:2. Ang katulad nila ay batis sa tuyong lupain. Ang Diyos ay batis sa tuyong lupain. Salamat sa Panginoon. Kahit natutuyo na tayo, kahit tila ba natin ang buhay ay nahihirapan, kapatid, katulad ng isang disyerto, hinahanap natin ang tubig, hindi lang literal, kundi ang Espiritu ng Diyos na nagbibigay ng kalakasan, direksyon, at kapahingahan. Ang mga taong pinuno ng Diyos ay nagiging daluyan ng kanyang buhay na tubig. So, kapatid, hindi na tayo mauuhaw. Kaya nga sabi ng Panginoon, ako ang tubig ng buhay. Ang sino mang umiinom sa akin, kailanman ay hindi mauuhaw. Ano po? Sabi ng Isaiah chapter 43 verse 2, ako nagbibigay ng tubig sa ilang at ilog sa disyerto upang painumin ang aking bayan. Jeremiah 17:7-8 na nagsasabi, mapalad ang taong nagtitiwala sa Panginoon. Siya'y gaya ng punong kahoy sa tabi ng batis. O, namumukadkad, namumunga ng sagana, sariwang-sariwa, kung tayo at ang ating Diyos, ang ating batis, na siyang nagbibigay sa atin ng kapahingahan sa ating mga buhay. Isa pa ay yung letter C, parang malaking batong kublihan sa disyerto. Opo, ang Diyos ang matinay na kublihan natin. Ang bato sa disyerto ay nagbibigay ng lilim, lakas at proteksyon sa matinding init. Gayon din ang Diyos. Siya ang gumagabay. Siya ang ating kanlungan. So,
Siya ang bato sa ating buhay. Sa ilalim ng kanyang anino, may tunay na kapahingahan. Sa ilalim ng kanyang pakpak, mayroong kapahingahan. Sa ilalim ng kanyang bato na ating kublihan, mayroong kapayapaan. Awit 62 verse 2, siya ang ating bato at kaligtasan. Awit 121, 5-6, ang Diyos ay lilim sa iyong kanan, di ka sasaktan ng araw ni gabi man ng buwan. Purihin ang ating Panginoon, pagkat mayroon tayong Diyos na ating sandigan sa panahon ng ating pangangailangan, sa panahon ng ating mga pagsubok at problema. Kapatid, sa lahat ng ating pinagdaraanan, emosyonal man ito, financial man ito, relational man ito, o spiritual, ang Diyos ay hindi lang nakatingin. Siya ay kanlungan, batis, at bato. At bilang kanyang mga anak, tinawag rin tayong maging kanlungan sa iba. Sa gitna ng bagyo, tayo maaring maging daluyan ng kapayapaan at presensya ng ating Diyos. At tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, ikaw ang aming kublihan sa bawat bagyo, sa bawat unos ng buhay, sa tuyo naming puso. Ikaw ang nagbibigay ng buhay na tubig. Salamat sa iyong pagiging aming bato, aming kanlungan, aming lakas. Itinataas namin sa iyo ang aming mga problema, aming mga pagsubok, mga alalahanin sa mundong ito, sa pangarong-araw naming buhay. Ito man ay kagalingan, financial, kapayapaan sa aming tahanan. Tinataas namin sa iyo. Hinihiling namin sa iyo, Panginoon. Lord, kumilos ka po sa aming buhay. Gusto po namin maranasan ka, hindi lang namin napakinggan. Salamat po, Panginoon. Lahat ng iyon ay itinataas namin, Panginoon. Tulungan mo kami manalig at magtiwala. Gamitin mo rin kami, Panginoon, bilang daluyan ng iyong pag-asa sa iba. Salamat po. Pagpalain mo po ang buong maghapon namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.